Right mga ka-IT, ngayon ang setup natin sa episode 3 nito ngayon is mag-install tayo ng Active Directory, mag-set tayo ng static IP, and then also DHCP reservation using yung PLDT router. And then also ay try natin i-connect yung server core natin doon sa Active Directory para i-verify natin it is working or not. Okay? So ang unang gagawin natin ngayon is andito ako ngayon sa server manager, and then i-click mo lang tong IP address. Click mo lang yung IP address, and then yung Ethernet, double click mo lang yan, and then click mo lang itong details. So makikita mo yung physical, so ito yung MAC address niya, and then ito yung IP address. So next, ang gagawin naman natin dyan is punta tayo doon sa PLDT. So make sure guys, mga ka-IT, pag doon kayo sa PLDT, pag standard user lang kayo, so hindi kayo makaka-configure nito. So ang gagawin nyo is pupunta lang kayo doon sa admin. So itong link na to, and then login nyo yung PLDT admin. Tapos may mga default password yan sa internet, hanapin nyo lang after nyo makita doon, after nyo makalogin, i-change nyo lang after. So punta tayo dito sa user device. So to make sure lang, hanapin natin yung IP address as well yung MAC address niya para i-verify natin tama ba yung na ano dito. So antayin natin, medyo nag-lag lang ata. So kailangan natin konti lang. So ito yung gagawin natin para ma-reserve natin yung IP address sa PLDT na side o sa router na side para hindi niya ma-assign tong IP address to sa other device. Kasi pag na-assign niya to sa other device, tapos ang siniset natin doon sa server natin, ito yung static IP address. And then after there's an outage sa area nyo, tapos yun, nag-restart yung router nyo, and then nag-set ka ng static IP address, ngayon yung router nyo is nag-assign siya ng IP address, the same yung sa server nyo. Ang nangyayari doon is meron ng network parang error na something, there's two conflict IP address. And then pag once mag-authenticate yung user nyo, so hindi na maka-authenticate kasi yung DHCP mag-forward siya doon sa IP address niya. So parang uh, nag-alangan kung saan papasok yung connection siya. So yun yung verify. So ito yun. So papapos yung MAC address niya, ito yung MAC address niya. Punta tayo doon sa sa server. So ito yung MAC address niya. So it means ito yung physical address. So tama siya. So ang gagawin lang natin yan is i-copy natin to. Ito. Kakopy natin yan, copy, and then punta tayo dito sa LAN, and then click lang natin tong DHCP static IP configuration. So after punta kayo dito, so nakalagay naman dito is on this page, you can configure the reserved IP address that is assigned using DHCP for the specified MAC address. So ang gagawin natin yan, click lang tayo ng new, and then copy paste natin to. So make sure guys, pag nag-copy paste kayo, meron siyang space. So tanggalin niyo yung space, dapat walang space. Yan, and then type na natin yung IP address. So 192.168.1.200, and then hit apply lang. So antayin natin na matapos daw. Okay, so na-reserve natin siya. So ang next naman natin gagawin, yan, close na natin to, close lang natin yan. Tapos punta tayo dito sa natin, server manager. Tapos i-run natin tong yung DC natin, DC1. And then run lang natin. Okay, tayo na natin, full screen natin to. Okay, so pag napansin mo dito, hindi ka, so minimize mo lang yan. Tapos ang pinaka-base dyan, ito kayo dito sa sa action, and then control delete. Yan. Then type na kayo yung password niya. Yung password natin, so default password natin to. So wag niyong gagawin sa production to ganito ka-easy na na password. Mas maganda yung talaga medyo complicated, or yung complicated siya pero remember mo yung password. So time natin yan. So next step naman ang gagawin natin dito is mag-add naman tayo ng Active Directory rules. Okay. So before that, ang gagawin muna natin dito ngayon is mag-change tayo ng
survey, syempre yung server IP, yung server computer name natin, which is yung server, and then also mag-set tayo ng static IP dito. So ang static IP, ang gagawin natin ng static IP dito is 201. So since yung host natin is 200, so itong ano natin, this is 201. Okay? So open natin to, click lang natin yan. After ma-click natin yan, change natin to. So, i-change natin. Ilagay lang natin DC DC01. Okay? So, kapihan mo lang yan and then change mo dito. Yan, DC01. Okay mo lang. Okay. Okay. And then apply. So, restart natin mamaya. So, next ang gagawin natin ngayon is mag-set na naman tayo ng static IP. So, static IP natin. So, ito yung mangyayari sa inyo. Ayan. So, click natin yan. Double click natin to. So, yan. Double click natin yan. Ayan. And then, punta kayo dito sa properties. Click nyo ng properties. And then scroll down. Since yung IPv6 hindi pa naman natin needed yan, so pwede natin i-turn off yung IPv6. And then punta kayo dito sa IPv4 and then properties. And then use the following IP address. So ang gagawin natin dito ngayon na IP address is 192.168.1.201. Okay? Yan. And then yung default 192.168.1.1. Okay? And then ito okay lang kayo, close, and then close, antayin lang natin yan konti. So balik niya yung internet na yan. Okay, so refresh lang natin to. Dapat maging 201. Yan, 201.1. And then pag gusto nyo i-remote ito, since ang next naman na natin gagawin ngayon is enable yung remote dito para hindi na tayo mag-remote doon sa host. And then, ang gagawin nyo, so punta na kayo, click nyo lang itong remote. So, remote, and then, punta na kayo dito, allow nyo, click nyo allow, and then mag-select kayo ng user. And then, select user, so, click add, and then, add mo yung si administrator. Kasi pag hindi mo i-add sa administrator, hindi kayo makakalagin. So, i-add mo si administrator user na allow siya mag-login sa server na to. Kasi check natin, yan, administrator. Okay. Okay, apply. So next, ang gagawin natin para mag-reflect yung ano niya, yung computer name niya. So restart lang natin. So next natin yan, and then gagawin natin, click natin to, tayo sa and then restart. Okay, tayo lang natin a couple of minutes. Ayun, ang bilis lang. And then, type natin to. Yung default password natin. And then, okay. So, dapat mag-reflect na yung yung computer name na sineset natin o yung server name. So, punta tayo dito sa local server. Okay, ZDC1. So, yung IP address niya. And then, since na natin to, natin yung IP address niya, nasit natin ng static. So, punta ulit tayo dun sa add rules. And then, click na kayong next. Role based yung gagawin natin. So, next. And then, select lang kayo ng next. And then, select natin to. Active Directory Domain Services. Add features, and then next lang kayo. So click natin next, and then install. So antayin natin matapos yung installation.
Right, natapos na. So, yung installation niya is completed na. So, close lang natin yan. So, next naman gagawin natin, refresh natin yan. So, ipopromote naman natin tong server na to as domain controller. Or as, DC, domain controller. So, punta lang kayo dito. Itong click yung notification and then promote the server to a domain controller. So, click lang natin yan. So, ito yung wizard niya. So, since wala tayong existing domain, ito yung bagong domain. So, mag-create tayo ng new forest. Yun lang. And then, ilalagay ko dito is ito yun. So, zilua.com. Ito yung ano natin, name natin, zilua.com. And then, hit lang kayo ng next. Yung iba, .local. So, okay yung .local. Since tayo, okay yung, kung meron na kayong existing na .local, mag-create lang kayo ng domain as forest. So, .com yung gagawin natin kasi since kung mag-hybrid kayo. Pero kung hindi kayo mag-hybrid, okay lang yung .local. Since ako mag-hybrid, ito yung first time na mag-set up tayo ng domain controller. So, ang gagawin ko na lang is hindi na yung .local, hindi diretso na tayo doon sa .com since hybrid yung purpose natin dito. Okay? So, yung ano natin, functional forest and then ang functional na domain. So, since ang install natin is 2012 R2 release 2. So, ito yung gagawin natin. Kung meron kayong 2019 yung domain forest at saka domain functional, it's different. Pwede kayo mag-select ng bago or pwede kayo mag-select ng functional as 2012 and then yung domain yung forest niya, pwede kayo mag-select as 2012 and then yung functional, pwede yung select ng 2016 na yung bago natin. And then itong DSRM, so ito yung gagamitin natin. Usually ginagamit to pag once mag-restore ka ng backup kasi hinihingi itong password na to. Kaya make sure talaga na alam niyo yung password dito at hindi ka nagkakamali. So, ang ginagawa ko dito is minimize ko siya para hindi ako nagkakamali. Tapos, punta ako dito ngayon. So, mag-type ako ng notepad. And then, type ko yung password ko. Yan. Para hindi tayo talaga magkakamali. Yan. And then, yan. Tapos, ang gagawin ko lang yan. Kakopy ko to. And then, ito. Dito. And then, punta kayo dun sa clipboard. Control V nyo lang. Yan. And then, tab kayo. Clipboard and then Control V. Yan. To make sure na hindi kayo magkakamali sa password niya talaga. Tapos, din. Para mas madali. Kasi mag-type kayo dito, tapos mismatch yung password, mas matatagalan kayo. Okay? So, next lang tayo. Next, so a delegation for this DNS server cannot be created. So, pwede kayong mag-ano dyan. Just for identification, it's not an error. So, next kayo. So, NetBIOS. Yung NetBIOS niya, ito yung ito yung parang meron kayong mataas na pangalan ng company tapos pwede kayong ng shortcut. Pwede nyo lagyan dito Z or something, ilang words lang ang pwede yung gawin para pag once mag-authentic, ito yung magiging parang naming convention siya. So, sinet ko lang as default and then next, correct me if I'm wrong sa setup ko nito para kung ano yung magiging setup nyo, compare natin sa setup ko. Okay? And then, yung database location niya, ito yung default, yung log files and sysmol. Okay? Next. Ito, view script. Ito yung script naman, pwede nyo ito gamitin pag once mag-automate tayo. So, pwede natin ito i-save. So, save natin yan. So, save natin to. Or save natin yan sa desktop. Script. Pwede kayo sa automation, pwede ito gawin. Sa automation, save nyo lang yan. And then, next nyo lang. So, prerequisite. So, tignan natin na yung error. So, yung error niya dito is domain verification of prerequisite for domain controller for DNS service required from complete the DNS client configuration before proceeding. So, mapapansin nyo dito ngayon, ito yung field niya, ito yung nag-error. So, ang gagawin natin dyan ngayon is rerun prerequisite check.
Okay, show more. So, ano yung naging error dito? So, one or more prerequisites failed. Please fix this issue and click OK. Okay, so next ang gagawin natin dyan. Okay, click OK natin yan. Okay, check natin. Previews, check natin. Previews, check natin. So, check talaga natin kung ano yung saan tayo nagkamali. So, New Forest. Okay. So, minimize pa natin yan. So, naka-static na yon. So, nag-change natin yung IP. Okay, so, ang importante yun guys, i-check or i-check nyo yung time zone. So, check natin yung time zone. So, +8 tayo dito. So, mostly, Taipei, itong Taipei. Yan. And then, refresh natin. Yan. So, yung time, sometimes nagkaka-error yun. Okay, check natin to. So, connected siya. Check natin yung static IP. Naset natin yung static IP. Double check talaga natin guys kung ano yung error niya. Yun. Okay na yun. Static IP natin yan. And then, balik tayo ulit dito sa server.com. So, next natin. So, next natin. Zero wallet BIOS. Next natin. So, yun talaga. Double check natin. So, tama naman yun. So, tama to lahat. Check. Okay. So, ano yung prerequisite? So, next ang gagawin natin dito ngayon. Tatay dito. Tatay sa server manager natin. And then, right-click natin sa DC1. Check natin yung memory. Yung tama naman yung memory na sineset natin sa kanya. Okay, double check lang natin dito ngayon. Bakit di siya makapag-promote. So, okay, check natin. DNS client configuration before proceeding. So, verification of prerequisite for domain control promotion field. DNS service are required to proceed. Complete the DNS client configuration before you proceed. Okay, so done. Okay, so ang gagawin natin yan, tatay dito. Properties, punta kayo dun sa IPv4 and then preferred DNS niya, yan. Kasi yung DNS client hindi daw mag-success kasi nga hindi natin na-set. So, dapat i-loopback natin yung DNS niya doon sa static IP na sineset natin sa domain controller. Okay? So, okay lang natin yan. Okay. Okay, close and then tatay dito ngayon ulit and then rerun prerequisite. So, i-check ngayon yung loopback natin na DNS since yung error niya is naka-DNS error. So, yun yung check niya. Ayun. Makapansin nyo, succeed na siya. So, dapat talaga titignan nyo talaga doon. Kasi pag hindi nyo pinopoint yung DNS niya, so hindi siya magre-resolve. So, correct me if I'm wrong. Okay? And then, install natin. So, ganun mga ka-IT. Tamang understanding lang dun sa error, kung ano yung error na yun, i-double check nyo. And then, double check nyo talaga yung settings. Kasi dun tayo magkakabali minsan eh. Kaya, minsan kasi pag matagal ka na dun sa environment, feel mo, tama na yun. So, kaya nga, sometimes, double check the issue or check the issue if ano yung issue talaga. Okay? So, antayin lang natin matapos to, yung installation niya. So, medyo matagal-tagal to konti. Yung makakapansin nyo, checking the group policy management. So, dapat makikita natin dito ngayon sa pag-i-click mo yung tools yun. Meron na to. Super labas na. Antayin lang natin to matapos. Okay? After matapos to, magre-restart to siya. Ayan. So, ganun mga ka-IT. So, sana ma-implement nyo ng ganito para hindi hassle sa side nyo. Lalo na pag once marami kayong employee and then maraming nag-resign, maraming papalit, so hindi na kayo mahirapan. Hindi na kayo pupunta doon mismo sa workstation na ganito, ganyan.
pwede kayo through telephone lang, tapos bibigyan mo siya ng email, and then as well yung credentials niya, mas madali. And then yun yung mga scenario. User management kasi yung Active Directory, kaya mas madali. And then later on, pag once na set up na natin to, magsiset up tayo na DHCP DHCP server, or kung maliit na company lang na naman, pwede kayo hindi mag-set up doon, pwede na tayo proceed doon sa file server, yun sa folder redirection para sa mga files niya. Okay, so makikita nyo, nag-sign out na tayo. So close lang natin yan, close, and then later yan, mag-restart yan. So, antayin lang natin yan. Yung siniset natin na password kanina, dapat ma-remember nyo yun, kasi pag hindi, mahirapan kayo mag-login, lalo na first domain controller yan, siniset up dito. Ay, mapapansin nyo kanina is naka-work group pa lang yun. Hindi ko pa pala napakita sa inyo, naka-work group yun. Ngayon is naka-domain na yan. Kumbaga, naka-point na yan sa domain natin. Tanong natin. Okay, tente lang. So, mapapansin nyo, dito pa rin tayo sa ZDC01. Okay, tente na natin konti. Okay, tapos na yung restart niya. So, check muna natin. Ito tayo dito sa action. Alright, kung mapapansin nyo ngayon, so nag-iba na. Yung kanina, administrator, ngayon meron na yung domain natin. So, okay. So, type natin yung default password natin. Yun yung default password natin. Yun, apply changes. So, antayin natin konti. Yun, nag-load na. So, antayin natin konti kasi mag-load yung server manager. Ito yung default niya. Okay, so antayin na natin ngayon. Okay, so yan, mapapansin mo, meron natin EDDS and then DNAS. So, click natin yan. Ayan, ito yung server natin, yung domain controller. Ito yung DNS natin. Ayan, and then, punta dito sa server. So, mapapansin niyo kanina, work group to. Itong work group is, domain is work group. Ngayon, yung ano na natin, yung domain na, or domain name na natin ang nakalagay. And then, pupunta kayo dito sa tools, lalabas na itong 5. So, Active Directory, Administrative Center, Domain and Trust, Module for Windows PowerShell, Site and Services, and then Users and Groups. And then, dito tayo sa Users and Groups, ito yung tinatawag nila na objects. So, mostly term dito is mga objects. So, punta tayo dito sa natin, domain name. And then, pag nag-create ka ng users or default users, lalabas yan dito.
users, default, and groups, security groups, dito yung nalabas. And then, firstly, newly joined computer, dito yung nalabas. Okay, so pupunta din tayo dyan. And then, to verify na to verify your DNS natin, punta tayo dito sa DNS tools, and then DNS, click lang natin yan. And then DC1, and then sa global catalog, and then punta tayo dito sa forward lookup zones, and then punta tayo dito sa Microsoft domain controller. Yan, and then to make sure, punta tayo dito sa DC and then TCP. Yon, ito yung Kerberos, ito yung database for authentication natin. Ito yan, dito naka-reside yung user and password. LDAP, yung lightweight database, yung ginagamit to for VPN, mostly for authentication din to. And then mamaya mag-create tayong reverse lookup zone. So itong reverse lookup zone ginagamit to dito sa punta tayo dito sa CMD. Ginagamit niyan dito kasi pag once yung reverse lookup zone, pwede yan dito. So example, NS lookup, example 192.168.1.201. So ang lalabas, instead na lalabas dapat dito is yung natin. Ang lalabas dapat dito is ito yung reverse. Ito yung reverse lookup zone. Ang lalabas dapat dito is yung domain natin. Ito dapat yung lalabas. Kasi itong forward lookup zone, pag i-type natin tong zilua.com, dapat mariresolve niya doon sa IP address natin. Gets niyo? So, yun yung reverse lookup zone. So, ginagamit ng reverse lookup zone pag once mag-RTP ng mga ginagamit tong reverse lookup zone doon sa VPN client natin. So, kasi hindi naman pwedeng mag-VPN client ka tapos ipo-point mo doon. Pwede naman, ipo-point mo doon sa IP address ng computer pero hindi siya standard na procedure. Ewan ko lang kung doon sa inyo. Pag once may issue kayo doon, na example, nilagay niyo is yung domain. Example, mismo, ang structure niyan is yung computer name, tapos yung domain controller niyo, .com. Ganun dapat. Pero pag hindi na-resolve, example, yun yung nilagay niyo sa RDP, hindi na-resolve, try niyo yung IP address. Pag na-resolve sa IP address, it means yung reverse lookup zone hindi pa na-configure. So, yun yung i-check niyo. Okay? So, yun na, install na yung Active Directory natin. So, ang